heart, in your spirit, na hindi mo maipaliwanag. Nadadala pati ang iyong emosyon. Hello? Bakit? May nangyari sa'yo, naging totoo sa'yo si Kristo. Amen? Yung iba naman, balikan ko lang, ibang mga version ng pagiging Kristiyano nila, I am the law. Ako ang batas Christian. Sila ang batas. Kung anong gusto nilang gawin, gagawin nila. Ayoko pumunta ng Sunday ngayon. Walang sa akin. Pigil. Ayoko maging part niyan. Ayoko. Kahit pagalitan niyo ako. Sila yung nagiging batas. Sabi mo sa katabi mo, lumago tayo. Kasi yan po mga isyong yan ay issue ng ating pagiging immature sa Panginoon. Sila yung masasaktan. Alam niyo, ayaw magpailalim sa rules and regulations simbahan. Kasi gusto niya silang masunod. Hello? Kaya ito okay magagalit, atin-atin lang naman to. Huwag nang makakaalam sa iba. Sa atin lang. Yung ba, kita nyo, ginagawang pananakot, alam nyo, leave the group. Kasama sa ministry, sa chat group. Pag natampo, leave the group, o left the group. Para bagang ginagawang pananakot yung left the group. Anis na ako. Sige. Huwag kayong magagalit ha. Ako po isang pastor. Tungkulin ko ang sabihin ng katotohanan. Masakit man minsan, para nakakainis, pero dinadaan natin sa comedy. Pero yan totoo eh. Huwag natin gawing left yung pananakot na para kasi gusto natin may mangyari o masunod tayo. Left the group. Hello? Sabi sa atin mo, matured ka na ngayon. Huwag natin gawin pananakot yun. Kung meron kang gustong sabihin, makipag-usap. Hello? Kung may gusto kang iparating, sabihin. Hello? Hindi na tayo yung Kristiyano na matampuhin pa. Parang wala akong kausap ngayon ha. Wala po kasi akong almusal, kaya pasensya kayo. Okay? Yung iba, I am the law. Christian. Ako masusunod. O lahat po tayo ay magpuputi, mag-iitim. Mang-iinis talaga. O, mag-uusap ang mga department. Okay, tayo gagawin natin ganito ha. Magpupula tayo, siya nakadilaw. Obvious ang obvious yung kaibahan niya. Kaya siya yung batas. Hello? Ang gawain ay 9:00, darating 10:30. Wala akong almusal, pasensya na po ha. Pero hindi tayo magmamature pag hindi natin nakita eh. At alam niyo, ang pinagugatan ng lahat ng ito, ng ating pagsunod, ng ating pagiging genuine, si Kristo, gaano ba siya naging totoo sa atin? Kasi pwede mong ma-fake ang pagiging Kristiyano. Pwede ma-fake yan. Nandiyan kayo? Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat na nagsasabing, Panginoon, Panginoon, papasok ng kaharian ng langit, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy? Ba? Nagpropesiya. In your name and in your name, drive out demons sa kapagpalayas ng demonyo. Pero yung demonyo sa kanyang katawan, hindi nyo mapalayas. And in your name, perform many miracles. Nakagagawa ng marami mga miraglo. And then will I declare to them, ngunit sasabihin ko sa kanila, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Ikaw na gumagawa ng katalampalasan o kasamaan. Kasi ito yung mga Kristiyanong Sunday lang, no? Sila ang batas, napapadaan lang sa simbahan. Kaya paglabas, walang bitbit na Kristo sa puso. Wala. Hello? Yung iba naman, secret agent Christian. Ayaw ipagmalaking Kristiyano siya. Pagdating sa eskwelahan,
Malalaman lang Christian siya kasi, okay, lahat ng hindi Christian, lahat ng hindi Catholic lumabas. Di ba? Ganon? Sa school. O, lalabas ka ngayon. O, pag-uusap kayo magka-classmate. Ay, ano bang religion mo? Ay, born again ako. Born again ka pala. Ba't kahapon kasama kitang umiinom? Secret lang yun. Hello? Meron nga ako Minsan nagkaroon kami ng reunion magka-classmate nung high school. Di nasa isang table na kami. Lahat nagiinuman. Binigyan ako nung San Mig beer. Pero sabi ko, hindi ako umiinom. Kasi Christian ako. Ay, sabi nung sa classmate ko, Christian ka pala. Sabi niya, nung bata pa ako, nang kuha na ka ng pastor Oo, sabi ko, hanggang ngayon. Actually, pastor na ako ngayon. Matagal na ho ito. Binata pa ako nito. Pero sabi ng mga classmates, ako rin Christian, umati nga ako sa isang simbahan, hindi ko nababanggit yung church. Pero inom lang inom. Christian din ako. Active nga ako doon Tagay pa nga tayo. Secret agent. Malalaman mo lang Kristiyano kapag ka tinanong mo. Minsan, i-deny pa nga Hello? Pero marami ganyan. Kristiyanong, secret. Ayaw pagsigawan. Now listen, lalo magpapasukan na, mga nasa college, gusto nyo magkaroon kayo ng safety agad pagdating ng school o ng university. Pagpasok nyo, papakilala kayo isa't isa, sabi nyo agad, I'm a born again Christian. Pag malaki mo agad, kita mo, maiiwasan mo yung mga tukso yan agad. Sa trabaho, ganun din. Pagpasok mo, magdala ka ng Bible. Wow! Abang nakamerkana ka. Uy, dumating si pastor. Yan ang pang-aasar sa atin pag Kristiyano ka na. Uy, si pastor nandyan na. Okay lang. Amin ba? Di ba? Okay lang. Kung sabihan tayong pastor, baliw, o ano-anong tawag sa atin, okay lang kasi hindi naman nila naintindihan kung ano yung nangyari sa atin. Amen. Huwag kang secret agent Christian. Pangalawa, yung iba, holy mouth Christian. Holy mouth Christian. Pag nadaba ay Jesus. Mga holy mouth Christian. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ka naging Kristiyano dahil lumalabas sa bibig mo puro, hallelujah, Jesus, praise the Lord. Pero yung iba minsan, may hallelujah, may kasunod naman pagmumura. May kilala kayong ganon. Kung mag-share, Christian. Kung manel mo, Christian. Pero kung magalit, wagas. Ay! Di ba totoo? May mga ganyan. Grabe ko manermon, galing ng simbahan, dapat maging Kristiyano kayo, katulad ko, born again ako. Hindi kayo nagsimba kayo, mga ano kayo. Galit na. Mga ano ka, hampas lupa kayo lahat. Ako, makadiyos ako, hampas lupa kayo. So, ginagamit lang niya yung Christian niya sa bibig. Ang pagiging Kristiyano natin, wala rin sa bibig. Hello? Iba naman, dahan-dahan magsalita. Talagang yung bibig, maayos. Mga kapatid, ako'y isang Kristiyano. Hampas lupa kayo. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Binagalan lang. Di ba? Magaling lang mag-worship, pero yung buhay hindi nakikita. Sa loob ng simbahan, bibig lang ang Kristiyano. Hello? Matthew 15 verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Ngunit ang kanilang mga puso'y malayo sa akin, bibig lang ang malapit. Pero yung puso, kasi yan po ang katotohanan sa huling panahon, ang daming magpapanggap na Kristiyano. Sa Pilipinas, we are the only Christian nation
in Southeast Asia. Dito na sa Pilipinas, ang daming Kristiyano, linggo-linggo, ang daming mga nasa sa mga iba't ibang simbahan. Kristo din ang tinataas daw nila. Ano ngayon ang paano malalaman ng totoong Kristiyano? Tama? Kita nyo, tingnan nyo itong picture na to. Hindi mo malalaman kung anong pekit hindi O yan, sino nakakalaman anong pekit hindi dyan? Rolex. Ha? Ngayon, pag tinignan mo, depende sa nakasuot Sino nagsusuot? Depende, malalaman mo kung peke hindi. Pag tinignan mo, naka-Rolex, pero kilala ko to Kapit-bahay ko to Huwag mo ako lokohin, dong. Di ba? Titignan na lang natin kung sino nakasuot. Eto, Louis Vuitton. Ha? Yung $800, yung iba, 69, yung iba, 500 pesos lang Nike. Hindi mo na makikita ngayon kung anong original at hindi. Kapag tinignan mo na, di ka marunong talaga humawak at tumingin. True Religion, napakamahal po ng True Religion na pantalon. Meron yata mga $800, 35 to 50,000 pesos ang True Religion, pero may mga peke din. Mabibili mo 1.2 lang, 1.8. Lipstick. Real at fake. Pag titignan mo, malalaman mo na fake kasi namaga yung uso mo. Pagpahid mo, bilang naging, Angelina Jolie ka. Akala kung ano yung pala, namaga dahil peke ang inilagay. Ganun din Pag tinignan mo yung Kristiyano sa itsura, hindi mo malalaman Parehas lang din naman magbihis. Ngayon wala na Dati mga Kristiyan talaga, pag pupunta ng simbahan, nakabarong, nakamerkana, talagang naka-necktie. Ay, Kristiyan yan. Sunday. Pag Sunday, nakakita ka na naglalakad sa karsada, sasakay ng jeep na nakamerkana, nakabarong. Ay, Kristiyan niya, atin ng simbahan yan. Ngayon, tumingin ka sa paligid mo na papunta ng church. Parang papunta na rin ng mall Wala nang kaibahan Hindi mo na makita yung kaibahan ngayon Tama? So ano ang magpapakita sa atin ng kaibahan natin? Kasi ang dami ng version ng Kristyanismo ngayon. The one indication, the one sign, the one ingredient of true Christianity is Christ. Si Kristong nasa atin. Kaya katotohanan, hindi tayo ma-judge ng iba. Hello? Hindi dahil sa pagbibihis mo. Hindi rin dahil sa pagsasalita mo. Pero makikita pa rin naman yan sa pagsasalita. Kung totoong Kristiyano. Amen? Yung hindi ka na nagmumura. Nanya kayo? Kasi mamaya pag-usapan natin, yung totoong nakaranas ng Kristo, may pagbabago ng buhay. So ano po ang magbibigay ng indikasyon, isang sign, isang katotohanan na ikay totoong Kristiyano? Si Kristo. Colossians chapter 1 verse 18. Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. Siya ang simula ng lahat. Siya ang pinakaulo ng lahat. Siya ang simula ng lahat. So He is first in everything. Ganon din po. Kaya tayo sumasamba. Kaya tayo naglilingkod. Kaya ginagampanan natin ang ating mga tungkulin o anumang bagay na meron tayo dahil tayo Kristiyano. Hindi dahil sa kabisado natin ng verse. Hindi dahil may t-shirt tayong nakalagay, I'm a born again Christian. Hindi po. Kundi si Kristo totoo sa'yo. Nagkaroon ka ng totoong engkwentro, totoong pagbibigay ng buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Pwedeng dayain ng iba yan, pero ikaw alam mo kung totoong nangyari sa'yo yun. May isang kwento sa Bible sa pangyari ng ating Panginoong Jesus nung siya ay naging tao. Isang araw, sa Mark chapter 10, verse 17 to 23, basahin lang natin mabilis. As Jesus started on His way, a man ran up to Him and fell on his knees before Him. May isang lalaki, batang lalaki ang lumuhod sa ating Panginoong Jesus at ang sabi niya, "Good teacher," he asked, "What must I do to inherit eternal life?" Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 18, "Why do you call me good? No one is good except
God alone. Sabi ng Panginoong Hesus, tingnan niyo po itong talatang ito ha. Isang lalaking kabataan, ang alam ang lahat ng batas ni Moses, ang lumapit sa Panginoong Hesus isang araw at lumuhod. Lumuhod siya, actually sa rules po ng Judaism, bawal kang lumuhod sa tao. At sinabi nung lalaki, good teacher, no? Sabi niya, paano po ba magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ibig sabihin, parang ganito, sinasabi ni Jesus, kilala mo ako kung sino. Ba't mo tinawag na mabuti? Di ba, ang mabuti lang ang Diyos. Ibig sabihin, nakalood ka sa akin, tinatawag mo ko mabuti, kilala mo kung sino ako. Okay? No one is good except God alone. You know the commandments. Ganito ka. Alam mo ang batas, gusto mo magkamit ang buhay na walang hanggan. Alam mo ang mga utos. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Then verse 20, teacher, sabi ng lalaki, he declared, all this I have kept since I was a baby. Bata pa lang ho ako, sinusunod ko na ang lahat ng yan. Verse 21, Jesus looked at him and loved him. Grabe, no? Tinignan siya ni Jesus, grabe itong batang ito. May pag-ibig na pagtingin. One thing you lack, isa na lang kulang sa iyo, said, go sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then, come, follow me. Sabi nga natin sabihin, then, come, follow me. Yan ang sabi ni Jesus. At pagkatapos mong ibigay ang lahat ng meron ka, sumunod ka sa akin. At this time, the man face fell. Lumungkot yung lalaki. He went away sad because he had great wealth. Hindi niya maibigay yung hinihingi ni Jesus sa kanya. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian na sumunod ka sa akin. Bakit yun ang hinihingi ni Jesus? Hindi naman hinihingi ni Jesus ito sa lahat ng mga nakausap niya eh. Hello? Itong sa instances na ito, hinihingi niya kasi itong lalaki ito, kilala niya kung sino si Jesus. Pero may humahad lang sa kanya. Bakit hindi siya makasunod kay Jesus? At yun yung kanyang kayamanan. Kaya sabi ni Jesus, ibigay mo lahat ng yan. Pero hindi niya magawa, lumungkot yung mukha niya at lumayo sa ating Panginoong Jesus. Minsan, kaya natin ibigay, lakas natin, talino natin, talento natin, anumang bagay, pero may hinihingi isang bagay sa iyo si Lord, hindi mo maibigay. May kasabihan nga malapit na akong yumaman, pera na lang ang kulang. Sino rito yung malapit ng yumaman? Pera na lang ang kulang. Ha? Sige, taas ka. Malapit lang yumaman, pera na lang ang kulang. Ayan, malapit na, pera na lang. Parang ganun din. Malapit na akong maborn again, Kristo na lang ang kulang. Iba ganyan malapit na maborn again yan, Kristo na lang ang kulang. O iba, born again daw, pero walang Kristo. Hindi pwedeng magsama. Sabi ni Jesus sa lalaki, isa na lang kulang sa'yo. Kilala mo ako kung sino ako Ibigay mo yung nagiging hadlang, yung kayamanan mo, sumunod ka sa akin. Anong nagiging hadlang sa'yo? Bakit hindi ka makasunod kay Kristo? Ibigay mo kay Lord. Hello? Maaring yan yung kahinaan mo noon pa man. Maaring yan yung sama ng loob mo noon pa man. Yan yung mga pangarap mong wala kinalaman si Lord. Walang masamang mangarap. Sabi sa kanya mo, hindi masamang mangarap. Pero dapat isama natin, kung maaari siyang pinakadahilan at sentro ng ating pangarap, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Testimony that Christ is in you. Patotoo na totoong nasa si Kristo. Patotoo, parang sa isang sapatos, malalaman mo pag sanay ka sa sapatos ng rubber shoes, malalaman mo pag tinignan mo original o hindi. Hawak pa lang, bigat pa lang, pagkakatahi, telang ginamit, lahat may mga indikasyon na pwede kang makita. Now, sa buhay ng isang tao, patotoo, malalamang siya'y totoong Kristiyano. O si Kristo ang buhay niya. Number one, the evidence of change. Makikita mo, may ebidensya talaga ng pagbabago. Kung nagsasabing Kristiyano pero ang buhay niya, ganun pa rin sa dati, hindi pa Kristiyano yan. 2
2 Corinthians 5 verse 17, that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, siya'y pawang bago na. Nabago yung talagang pagkatao mo. Dating makasalanan ka, ngayon, pinaging matuwid ka na ng Panginoon. Hindi ka na alipin ngayon ng kasalanan. Dati, wala kang magawa. Pag sinabing alipin, talikala ka. Pag sinabing alipin, kung ano sasabihin ng Panginoon mo, susundin mo. At marami sa atin, ang Panginoon natin dati ay ang kasalanan. Yung dati nating pagkatao. Pag sinabi ng buhay natin, manigarilyo ka, uminom ka, wala kang magawa. Kundi, sige, mag-inom ako, manigarilyo ako, tataya ako, magsusugal ako, magmumura ako, mambababae ako. Yun yung dati mong buhay. Pero ngayon, hindi ka na alipin noon. Hello? Kahit sabihin sa'yo, ngayon, stress ka, manigarilyo ka, hindi na, wala nang effect. Dati, konti stress lang, hinginig kamay mo. Hello? Ngayon, wala na yung panlasa mo doon, nawala. Amen ba? May kanta nga yung kantang, noong araw, mahilig sa, chikiting, noong araw mahilig sa bebot. Ha? Ano yung bebot? Bebot dito at bebot doon. But when Jesus ay makilala, ngayon ay isa na lang at faithful pa. Noong araw, dati, babaero. Ngayon di na. Kaya mga babaero dyan, hanggang ngayon babaero ka pa rin, pero Kristiyano ka at ginagamit mo ang church para mambabae ka. Hoy! Hindi ka allowed sa church na ito. Meron dyan, pa-attend, pero meron lang ginugustuhan. Sana gamitin ni Lord yung pagpunta-punta mo ng simbahan. Dati mali lang yung iniisip. Dati iba lang ang yung motibo. Sana maranasan mo, Panginoong Jesus ng totoo. Mabago ang yung isipan. Maranasan mo, Panginoong Jesus. At ikaw ay mabago ng lubusan. Amen? Iba dati, binabae. Ngayon, praise God, lalaking-lalaki na. Hindi yung dating binabae ngayon, babaeng-babae na. Iba yun. Hello? Pag nakay Kristo ka, isang patotoo na naging totoo sa'yo si Kristo, binagong buhay. Ngayon, may patotoo ka ba ng binagong buhay? Ano yung katabi mo, may patotoo ka na ba ng binagong buhay? Kasi ebidensya yan. Hello? Dati di ka nagbabayad ng utang. Ngayon, ikaw naghahanap. Saan ba may mga utang ko pa? Babayaran ko. Wow. Kinakausap. May utang ba ako sa'yo? Wow. Ikaw na naghahanap. Kasi kapag nakay Kristo ka, wala na yung dati mong buhay. Dating na inggitero ka, inggitera, hindi na. May kausap po ba ako rito? Merong pagpatotoo ng binagong buhay. Amen? Hindi man tayo perpekto ngayon. Hindi pa tayo perpekto hanggang di ba dumarating ang perfect. Hindi pa tayo makakarating doon sa perfection na yon. Pero wala na tayo sa dati nating buhay. Wala na yung anyo ng dating ikaw. Pagka nakita ka ng mga kakaibigan mo nung di ka pa Kristiyano, makikita ay, totoo nga ito, born again na. Pangalawa, testimony na totoo si Kristo sa'yo, the evidence of love. Hindi maikakaila. Ngayon, ikaw ay mapagmahal. Yung dating hindi mo minamahal, ngayon minamahal mo na. Yung dating hindi mo naaabot, ngayon naaabot mo. Hello? Dati lagi mo kaaway ang asawa mo, ngayon iniintindi mo na yung asawa mo. Born again ka na eh. Parang wala akong kausap ngayon ha. Amen? Pati yung mga kapatiran, mahal mo. Mahal mo ang church. Mahal mo mga naglilingkod sa Diyos. Yung ebidensya ng pag-ibig ay totoo sa'yo. Kasi si Kristo ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pag nasa sa'yo si Kristo, makikita, nagiging mapagmahal ka. Ang totoo mapagmahal, tingkay lahat sa akin, nagmamahal ka kahit walang pakinabang sa'yo. Kung nagmamahal ka lang dahil may pakinabang, hindi totoong pag-ibig. Madaling magmahal dahil nautangan mo. Madaling magmahal dahil
Kamukha ba naman ni Piolo Pascual, di mo mamahalin. Mahal ko talaga yan. Pero yung walang itsura, wala kang pakinabang, pero mahal mo. Hello? Dahil gusto mong madala sa Diyos. Amen? Hampas lupa. Pero mahal mo. Hello? John 13, verse 34 to 35, a new command I give you, love one another. Sabi mo sa katabi mo, love one another. Kung meron man tayong pananagutan sa bawat isa, ay pananagutan ng pag-ibig. Sabi mo sa katabi mo, pananagutan mo sa akin, mahalin ako. Amen? Yan lang ang pananagutan natin. As I have loved you. Anong klaseng pag-ibig ang kaya natin maibigay kung paanong minahal tayo ng Panginoong Yesus? You have to love one another. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Siya ang patotoo. Na si Kristo'y totoo sa'yo. Amen? Yung may pag-ibig ka sa tao, may pag-ibig ka sa kapatiran, may pag-ibig ka sa church. Ngayon ang bumubukas sa puso mo, pag-ibig. Hindi intensyon. Hindi yung may gusto ka lang makakuha. Hello? May agenda. Kundi may pag-ibig na totoo sa'yo. Verse 20, 1 John 4, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people, we can see how can we love God whom we cannot see. Paano masasabi mahal mo ang Diyos, yung kapatid mo, hindi mo mamahal-mahal? Amen. Sabi mo nga uli sa katabi mo, mahal kita kay Lord. O, yung mga kabataan dyan, ha? Iba naman yun. Hindi masabi-sabi. Alam mo na yun? Kakahubigay ng kahulugan eh. Number 3, a testimony na totoo si Kristo sa'yo, the evidence of good works. Ngayon, mas mabait ka na kaysa noon. Kung totoo si Kristo sa'yo, bumabait ka. Sabi sa katabi mo, dapat mas mabait ka na ngayon. Iba kasi, Kristiyano pero parang salbahe. Kaya may kasabihan ng iba, mas parang Kristiyano pa yung hindi Kristiyano. Sabi nga ni Muhammad Gandhi, sabi niya, I'm fascinated with Christ. Pero nung mamit ko mga Kristiyano, nawala yung gana kong makilala si Kristo. Grabe, no? Muhammad Gandhi ng India. Sabi niya, fascinated ako makilala si Kristo, pero disappointed ako nung makilala ko mga Kristiyano. Bakit? Walang pag-ibig eh. Walang mabubuting gawa. Ang totoong totoo na sa'yo si Kristo, bumabait ka. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, sige. Mabait ka na ba ngayon? Mas mabait ka na ba ngayon? Dati kung mainit ang ulo mo, grabe. Lalo pag wala kang pera. Nako, wag ka makakasalubong. Delikado. May ganyan. Mainitin ang ulo. Lalo pag walang pera, umaga pa lang, kape ko. Galit na agad. Pag binigay mo ng kape, ba't hindi, kulang sa sukal to? Lahat, mainit ang ulo. Kaya pagka alam na init ang ulo niya, tatakbo na yan, ayaw na magpakita sa kanya. Hello? Pag Kristiyano ka na, mas mabait ka na ngayon. Colossians chapter 1 verse 10, then the way you live will always honor and please the Lord. Ang iyong paraan ng pamumuhay ay dapat lagi makapagbigay ng honor at kagalakan sa Panginoon. And your lives will produce every kind of good fruit. Yung mabubuting gawa. Hello? Dati hindi ka matulungin, ngayon matulungin ka na. Amen? May nanghihingi sa'yo ng limos. O may, siyempre, kailangan mo rin ng discernment. Mukhang adik, bibigyan mo. Malalaman mo naman, pag nangusap sa'yo ang Diyos, bigyan mo. Ang dami ngayon nangangailangan ng tulong. Tama? Pagka ikaw ay totoong Kristiyano, nagiging matulungin ka. Hello?
Tayo naman mga Kristiyano nandito, huwag kayong mag-isip na kayo ang tutulungan. Kasi iba, yun na, please ni Pastor, hingi ako ng tulong mamaya. Naku, nandiyan pa naman si ano. Lapitan ko, sana tinamaan talaga ni Pastor yan. Ikaw yung nag-iisip na ngayon, paano tutulong? Hindi kayo naghahanap ng matutulungan. Parang kwento sa eskwelahan eh. Sabi ng teacher, anong gusto nyo maging paglaki nyo? Isa. O Pedro, gusto ko po maging doktor. Bakit? Gusto kong makatulong sa kapwa. Alam nyo na yun, di ba? O ikaw, Santiago, anong gusto mong maging? Gusto kong maging pulis. Bakit? Gusto kong makatulong sa kapwa. O ikaw naman, Juan, anong gusto mo? Gusto kong maging kapwa. Ako tutulungan. Yung isip eh. Baliktad, tama? Pag nasa iyo na si Kristo, bumabait ka. Yung dating hindi mo binabati ng umaga, dating asawa mo, tingin kayo lang sa akin. Pag born again ka na, ito, naranasan mo si Lord. Yung asawa mo, dati hindi mo binabati pag umaga. Ngayon, pag gising mo, good morning, Daddy. Bumabait eh. Ito pulbahan nyo lang. Tingin kayo na sa akin. Gawin mo lang ito ng totoo Gawin mo mula sa puso dahil totoo sa si Kristo. Yung asawa mo mong hindi na i-invite sa church. Nahihirapan kang invite. Pakita mo na mabuti dahil Kristiyano ka. Pag uwi, naka-ready na yung pagkain niya. Paborito niyang nilaga. Lagyan mo ng patis na may kalamansi, sausawan, may sili, mainit na kanin, may soft drinks. Wow! Merong tilapia. O kaya, pork chop. Wow. Gutom na kayo, no? Pag uwi niya, gano'n nakahain sa kanya. Tapos habang, mamaya, Daddy, pagtapos kumain, mamasahin kita. Wow! Aba kumakain yung mister. Birthday ko ba ngayon? Ano ba nangyari? Gawin mo lang ng totoo, Tapos gano'n, paggising ng umaga, planchado ng damit niya. Wow. May kape na. Di ba? Tapos, tinitingnan mo yung damit kung maayos ba. Yung necktie mo, tabingi. Wow. Dati meron ka pa bang pang-gas? Yung sa motor mo, meron pa bang may diesel pa ba yan? May gas ba ang gamit doon? Gas ba yan? Ito, 100 idagdag mo. Wow! Tapos invite mo ng Sunday. Gawin mo lang Huwag lang isang beses, maya, ating ka ba? Hindi ganon. Gawin mo lang ng totoo. Gawin mo lang ng gawin. Nandiyan kayo? Isang araw, hindi ka na mag-i-invite. Sabihin na sa'yo, Mami, sama nga ako sa church mo kasi may nangyayari sa'yong maganda eh. Hello? Pakitaan mo lang ng mabuti. Kahit sa mga anak nyo. Huwag laging sermon ng sermon. Hindi puro rules and regulation. Pero wala ka namang relasyon sa kanila. Alam mo yung labas niyan, mag-rebelde. Develop your relationship with God, with Christ in you, sa iyong anak, magiging maayos. Amen? Sabi diyan, your lives will produce every kind of good fruit. Mabunga. Mabuting bunga. Hindi bungang araw. Iba kasi bungang araw lang meron eh. Sabi sa katabi mo, mabuting bunga. Na yung mabubuting mga gawa. Amen ba? May sumakay sa jeep o sa bus, matanda, babae, buntis. Kayo mga lalaki, huwag magtutulog-tulugan. Natulog. Tayo. Hello? Pag kinunbik ka nila, kumakain kayo sa restaurant, may mahirap na pumasok, nakita mo naman, isang ulam, buong pamilya kumakain doon, sinabi sa'yo ni Lord, ikaw na magbayad nun. Bayaran mo. O dagdagan mo yung kinakain nila. Ang Diyos nangungusap para maipakita natin si Kristo yung totoo sa ating mabubuting mga gawa.
Yung iba kasi nakikipag-away sa kapitbahay. Wag na. Yung dumi niya sa tapat ng bahay nyo, walisin mo na rin. Di ba? May mga nahuhulog na dahon dyan, basura, magkatabi kayo, di ba? Lagi na pupunta sa'yo, galit na galit ka tuwing umaga. Ano ba naman? Ang dumi-dumi itong kapit. Minsan, ikaw maglinis. Linisin mo yung pati tapat niya. Tuwing umaga, pag linis ka, malaman niyang ikaw. Hello? Huwag kayo makikipag-away. Iba, naunahan lang sa... Naunahan lang sa sakyan, nagdadrive. Kristiyano ka, nakikipag... Tapos pagtaso ka, ay, Christian pala ako, sorry. Nakalimutan mo. Kristiyano ka. Alam nyo, pag naging genuine sa'yo si Lord, pati paggalaw, pagkilos, paggawa mo ng mabuting genuine, mararamdaman naman eh. Kasi may mga gumagawa ng mabuti, pero ano kaya ang nito? Ano kaya to? Nag-isip ka, isip, ano kaya to? No, genuine lang kasi totoo sa iyo si Kristo. Titus chapter 3 verse 1 to 2. Remind the believers. Sabi sa kata mo, pinapaalalahanan tayo. Sige, sabi mo, pinapaalalahanan. Sabi, remind the believers to be submissive to rulers and authorities. To be obedient, to be ready for every good work. Ready ka lagi gumawa ng mabuti. Amen. To speak evil of no one. Huwag ka magsasalita ng masama sa iba. To avoid quarreling. Minsan sa MMDA lang, nakikipagtalo ka pa. To be gentle and to show perfect courtesy toward all people. Yan po'y bunga dahil totoo sa iyo si Kristo. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. Naligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, pero ang patotoo na tayo ligtas, nakagagawa tayo ng mabuti. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good work. Nilalang ka ng Diyos, nakakilala ka sa Kanya, naligtas ka dahil sa Kanyang biyaya, ngayon naman gumawa ka ng mabuti. Amen? Nakita ka ng mahirap na tao na alam mo kailangan ng tulong, tulungan mo. Bigyan mo ng pagkain. Bigyan mo ng damit kung kailangan ng damit. Wala man nakakakita, wala ng picture-picture. Iba gagawin kasi, gagawin vlog. Hello? Pagka ginawa natin yung bagay na yun, tinanggap mo na rin yung gantimpala mo. Amen? Sabi sa kata mo, lalong maging mabuti. Kung meron man pinakamababait na tao sa mundo, mga anak ng Diyos, totoong nakakilala kay Kristo. Sino yon? Amen? Sabi sa kata mo, tayo yon. Amen ba? Hello? Mga mag-asawa, maging mabait kayo sa isa't isa. Huwag yung nag-iinisan kayo. Tanda-tandaan nyo na, nag-iinisan pa kayong dalawa. Okay lang yung sweetness na inisan minsan eh. Pero minsan, nagpapatulan na kayo ng inisan eh. Maging mabait kayo. Huwag yung makasalitang, tawag dito, mabibigat, yung salitang magaspang, yun. Minsan magkasawa, ang gagaspang magsalita sa isa't isa. Ikaw nga eh. Kung di mo lang ako nakilala eh, hampas lupa ka. Ginawa mo lang sosyal yung iba eh. Kung di mo lang ako nakilala, hampas L ka. Nandiyan kayo. May minsan magaspang ang ugali. Hello? Sabi sa katay mo, lalo pang maging mabait. Bunga yan ng Banal na Espiritu. Pag napupuspos ka ng Holy Spirit at totoo sa iyo si Kristo, lalo kang babait. Amen? Kung na kayo makipag-away dahil lang sa kalsada, dahil lang sa kung anong bagay. Iba, may dala pang baril eh. Pag ako, ininis ako. Kala mo naman, totoo. Ano
Ano bang magiging balita dyan? Isang Kristiyano nakipagbarilan dahil sa motor. Dahil sa parking. Wala, hindi maganda eh. Amen. Number 4, pagtotoo sa iyo si Kristo, the evidence of obedience. Ngayon, masunurin ka na sa Diyos. John 14 verse 22, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Pag sinabi ni Lord sa iyo, anak, patawarin mo na yung kaaway mo, kaya mo magpatawad. Yung nanira sa iyong pamilya, puntahan mo, makipag-ayos ka, magdala ka ng cake, bigyan mo ng pagkain. Wow! Lalagyan mo ngayon ng bomba sa loob. Time bomb. Hindi ganon. Nagiging masunurin ka pag may inuutos sa iyo ang Diyos. Narinig niyo ba ang Diyos na nangungusap? Pag totoo sa iyo si Kristo, listen to me ha, mga kapatid, ang Holy Spirit ay nagko-convict. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, hindi man, yung nagbabasa ka ng Bible, kundi naririnig mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Nangungusap yan, tulad ng anak, yung katabi mo, walang relo, bigyan mo ng relo. Ba't pagdating sa bigayan, nananahimik kayo? Nakikinig ka. Naalala niyo si Bishop Boy Ramos? Nasa daan siya, kalsada siya dito sa Sukat Highway. Bilang sabi ni Lord sa kanya, anak, lumuhod ka sa akin. Nasa waiting shed siya, naghihintay siya ng taxi. Sabi ni Lord sa kanya, lumuhod ka. Naalala niyo yung kwentong yon? Sabi niya, Lord, luluhod ako, nasa waiting shed ako, nakakahiya naman. Luluhod ako rito. Hindi, anak, lumuhod ka. Lumuhod siya sa waiting shed. Yung pala, merong isang jeep, ay isang taxi, nandoon sa gilid. Sabi niya, nakipag-usap siya sa Diyos, Lord, totoo ka ba sa buhay ko? Naguguluhan siya sa buhay niya. Kapag may nakita akong lalaki nakalun sa kalsada, totoo ka. Pinaluhod siya ni Lord. Yung taxing pumark sa kanya, yun yung nangusapan niya sa kanya. Alam mo, iyak siya ng iyak. Sabi niya, habang nakasayang si Bishop Boy, alam mo ba, nakipag-usap ako sa Diyos. Sabi ko, bibigay na ako sa faith ko. Kapag may nakita lang akong lalaki nakalun sa kalsada, magpapatuloy ako sa Diyos. Nakita ko nakalud ka. Amen. Palapakan natin si Lord. Yung sensitibo ka, pag may pangungusap ang Diyos sa'yo. Hello? At willing kang sumunod pag may sinabi si Lord. Ay kaya lang minsan tayo sinusubukan ni Lord, ayaw, nangungusap sa'yo, sinusubukan ka niya, ayaw mo sumunod. Minsan mangungusap si Lord, anak, lahat ng laman ng wallet mo, bigay mo yan. Minsan ganun si Lord eh. Sino nakaranas ng ganun? O di ba, minsan ang hirap, pag dukot mo ganun, lahat ng laman, meron pang 300 to 300 lang naman pala. O meron 3,000. Nangusap si Lord eh. Amen. Ang mga nagiging totoo si Kristo sa kanila, sensitibo ka kung ano sinasabi sa iyo ng Panginoon at sumusunod ka sa kanyang mga utos. Hindi na pangusap ng Banal na Espiritu, nabasa mo sa Bible, narinig mong pinangaral, sinabi sa iyo ng Diyos, gawin mo. Sabi ng Bible, magpatawad ka na sa mga nakasala sa iyo. Huwag ka nang maghintay pa ng sorry bago ka magpatawad. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang maghintay pa ng sorry. Minsan, papatawarin ko lang yan. Minsan, bigat pa ng ating Pag lumuhod sa akin, hinalikan ng aking mga paa, patatawarin ko siya. No. Ang forgiveness ay binibigay kahit walang paghingi ng tawad. Kasi utos ng Bible, magpatawad kayo. Kaya naman kayo pinatawad na Diyos, kaya naman magpatawad din kayo. Palapakan nga natin si Lord. And last, the evidence of the power of the Holy Spirit. Alam mo isang totoong, si Kristo nasa sa'yo, totoong nagiging Kristiyano ka. Puspos ka ng Banal na Espiritu ng Panginoon. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, you should know this, that in the last days, there will be very difficult time. For people will love only themselves and their money. They will boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred,
They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Verse 4 to 5. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Ito mga taong ito sa huling panahon, sabi ng Bible, ang mga tao magiging palalo, makasarili, maibigin sa pera, maibigin sa mga kasalanan, sabi ito, walang takot sa Diyos, at magpapanggap na religious, pero walang kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Yung banal na Espiritu. Lagi tayo mapuspos ng Holy Spirit, mga kapatid. Kung nararamdaman mong kapos ka na ng banal na Espiritu sa buhay mo, you can ask God, sabi ng Bible, kung ang ama nga ninyo sa lupa'y marunong magbigay ng mabubuting bagay, ano pa kaya ang Diyos Ama nyo sa langit? Hingin nyo ang banal na Espiritu at ibibigay sa inyo ng Panginoon. Hindi lagi natin, pag-isipan lang natin ng umaga, Lord, puspusin mo ako ng banal na Espiritu mo. Pagunahan mo ako ng yung banal na Espiritu. Bakit? Kung hindi, tingin kayo lahat sa akin, magtatapos na po ako. Kung hindi, ang daming tukso sa mundo. Kaya yung ating pagiging Kristiyano ay nagiging, kumbaga, shallow. Hindi nagiging totoo si Kristo sa atin dahil nadadaig tayo ng takbo ng sanlibutan. Anong dahilan? Yung kapangyarihan ng Santong Espiritu nagkukulang sa atin. Mas puspos ka na ng Facebook, mas puspos ka na ng Netflix, mas puspos ka na ng karelasyon mo. Hindi masama makipagrelasyon. Hello? Pero minsan yung karelasyon mong yan, pag hindi rin kayo puspos ng Santong Espiritu, maaari magkasala kayo at magkamali kayo sa Diyos. Hello? At ang demonyo, walang gagawin kundi i-condemn ka. Nagkasala ka, yung ginawa mo, yan na naman ang ginawa mo. Puro ganun, bandang huli, mabibigatan ka, sabi mo, ayoko na, hindi na yata ako Kristiyano, ayoko na muna magsimba. Hello? So anong panlaban sa takbo ng sanlibutan? Sabi mo sa katabi mo, mapuspos ng banal na Espiritu. Hindi lang tayo kumakanta, umaawit, nasa loob ng simbahan, pero yung kapuspusan ng Santo Espiritu wala na sa atin. Hingin lagi natin ang mapuspos ng Santo Espiritu. Kung nakakapus ka na ng banal na Espiritu, manalangin, mag-ayuno, hingin sa Diyos. Magbigay ng panahon sa Kanya. Amin ba? Mga kapwa ko, kapatiran ng Jesus the Gospel Church, tingin kayo lahat sa akin. Mahirap ang maging totoong Kristiyano kung di ka pangungunahan ba ng Espiritu ng Diyos. Ang tukso, manood ka lang ng TV, nandiyan ang tukso. Sa Facebook, ngayon, cellphone. Dati nung panahon ng mga tatay natin sa harapan, para matukso sila, may magazine pa muna. Nakatago sa pinakamailalim na cabinet. Yung mga magazine na yun. Di ba totoo? Nakatago yun, nakalock yun. Pagka gusto nila matukso, kukunin lang nila yun. Ngayon, kahit bata, nandyan sa cellphone na yung tukso. Totoo, di ba? Pag hindi ka puspos sa Santong Espiritu, one click away ang tukso. Hello? Parang di ako nagsasalita ng totoo. Totoo ba? Paano natin ma-overcome yan? Grabe ang tukso ng sanlibutan kung hindi natin ito lalabanan ng kapuspusan ng Santong Espiritu ng Diyos. Pag na-stress ka ngayon, ang tukso nandyan. Kaibigan mo, mag-inom ka, maglasing, punta ka ng ganito, ng saya doon. Palayo sa Diyos lahat ng yon. Amen. Mapapalayo ka sa Panginoon. Tandaan niyo ito, lagi ang gusto ng kaaway ay manira, manakaw, sirain ang iyong buhay. Mawala ang kagalakan ng iyong kaligtasan sa Diyos. Kaya manatiling puspos ng Santong Espiritu, hingin sa Diyos na, Lord, puspusin mo ako. Basahin mo ang salita ng Diyos. Balik ka uli sa basic. I-master mo ang worship, i-master mo ang prayer, i-master mo ang fellowship, i-master mo ang devotion ng Word of God. Sasabihin ko sa inyo, gawin nating sentro si Kristo sa lahat ng yan. Amen? Slide number 54, para matapos po tayo. Ang dami, no?
Jesus is the centrality of Christianity. Ang pinakasentro ng ating pagiging Kristyanismo, si Kristo eh. Wala nang iba. Hindi po dahil sa worship, evangelism, lahat ng yon ay bunga dahil totoo si Kristo sa'yo. Kaya mo magagawang mag-evangelism kasi may naranasan ka eh, na hindi mo mapigil. Kung ano yung narinig mo, natanggap mo, hindi mo mapigil, kailangan mo siyang ibahagi. Kaya maraming hindi na rin nag-evangelism, hindi nagsishare ng faith. Hello? Kasi wala ka ng bagong karanasan sa Kanya eh. Amen? So ang centrality ng ating pagiging Kristiyano, si Kristo. Doon natin ilagak, doon natin itatag, doon natin patatagin ang ating pananampalataya, si Kristo. Sabi ni Pablo, dito ako magtatapos sa talatang ito. Pilipos 3, 7 hanggang 11. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. Totoo naman, di tayo naging matuwid dahil nakasunod tayo ng batas. Walang nakasunod ng batas. Kaya ibinigay ang batas para makita natin ang pangangailangan natin ng tagapagligtas. Ang batas ni Moses, ang law ng Bible from the Pentateuch or the law of Moses ay hindi ibinigay para maligtas tayo. Yun ay salamin na nagpapakita ng ating tunay na kalagayang hindi natin kayang masunod ang Diyos. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos na dumating sa atin, dahil sa Kanyang biyaya, hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya, siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi tayong naghanap sa Diyos, siya ang kumuha sa atin. Hindi tayo pumili sa Kanya, siya ang pumili sa atin. Ngayon, dahil sa pananampalatayang ginawa ng Diyos sa atin, ano lang sabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay ano? Yumaman? Ang tanging hangarin niya ano? Sumikat? Ang tanging hangarin ko ngayon ay ano? Lubusang makilala si Kristo. Maranasan ng kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Nandiyan kayo? So ano sabi ni Pablo? Ang Kanyang hinahangad na ngayon, hindi na ibang bagay. Listen to me, hindi masamang mangarap yumaman. Pero kung ang ginagawa mo lang sa buong buhay mo ay mangarap yumaman, magkakamali ka. Sabi ng Bible, ang paghahangad ng pagyaman ay magpapalayo sa atin sa Diyos. Kung pasaganain ka ng Diyos, praise God. Kaya ng Diyos na pasaganain ka. Pero hindi yan ang dahilan ba't ka buhay ngayon. Hindi yan ang dahilan bakit ka humihinga ngayon. Hindi yan ang ngayon ang pangarap mo. Hello? Pangarap mo, laging maparangalan ang ating Panginoong Hesus. Isa lang ang hangarin ko, sabi ni Pablo, makilala ko pa si Kristo. So it's all about Jesus. Sabi nga natin, it's all about Jesus. Ganito tayo ngayon mga kapatid. Hindi tayo Kristiyanong version na Kristiyan lang pag Sunday. Hindi tayo Kristiyanong napapadaan lang ng simbahan. Na tayo yung batas na Kristiyano. Tayo yung Kristiyanong si Kristo ang sentro natin. Kaya tayo naglilingkod dahil si Kristo. Kaya tayo nagtataas ng kamay dahil gusto natin siyang parangalan. Kaya tayo umaawit dahil gusto natin siyang bigyan ng kasiyahan. Lahat ng ating ginagawa ay dahil si Kristo ang dahilan. Huwag tayo magkakamali, mga kapatid. Ang pagiging Kristiyano mo ay hindi pagpasok ng relihiyon, kundi naranasan mo si Kristo na totoo sa buhay mo. Naranasan, nakilala mo siya, isang buhay na patotoo sa iyo ngayon si Kristo. Kaya saan ka man dalhin ng iyong mga paa? Hello? Ano man ang ginagawa mo araw-araw, hindi pwedeng hindi kasama si Kristo sa iyo. Kaya magagawa mo ngayong manalangin. Magagawa mo ngayong basahin ng kanyang mga salita. Hello? Pag hindi totoo pa sa iyo si Kristo, pagbabasa ng Bible na mabigat sa iyo eh. Pag hindi pa totoo sa iyo si Kristo, pagsamba, parang pag-awit lang ng video okay. Hello? Pero pag totoo sa iyo si Kristo, nagsisimula pa lang awit, merong sinasabing kanta o doon sa lyrics na kanta na something na naranasan mo si Lord, hindi mo pipigilan ang sarili mo, iyak eh. Bakit totoo sa iyo si Kristo?
gawin natin sa buhay natin, it's all about Jesus. Tayong lahat ay tumayo.